Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto ko po munang batiin yung mga nakakasama natin dito sa ating Daily Devotions. Mga nakikita ko po sa comment section. Si Ma'am Juby, Liza, Berly Yen, Weng, Lilia, Lilibeth, Bernadette, Donya, Louie, Mario, Ann, Alfredo, Amador, Rosario, Daisy, Jolyn, Pien, Blen, Virgilio, Marga, Josie, Cuevax, and Alvin. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating Daily Devotions. Now, tuloy po natin yung ating series about promises of God's provision. Yung Biblia po, punong-puno po yan ng pangako na ang Diyos ang magbibigay sa lahat ng ating pangailangan. So, ipinamamanhik ko po sa bawat isa sa atin, na maging busy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi natin kinakailangang maging sobrang busy sa kabuhayan. Kasi si Lord na ang bahala doon eh. Pero ang tanong, are we busy in serving the Lord, no? So, maganda po na kung may pinapagawa sa iyo si Lord, may conviction sa Lord sa puso mo, gawin mo, no? Sundin mo. Ang buhay natin ay hindi lang patungkol sa kabuhayan, patungkol lang sa tinapay, no? Na makakain natin araw-araw. There's more to it. There's something larger than life, no? So, yung ating pag-aaralan po ngayong umaga ay matatagpuan po sa Malakay chapter 3 verse 10. Ang sabi po rito, bring the full tithe in the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito, kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit, at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Now, dito po sa Malakay chapter 3 verse 10, napakadaming principles po dito na pwede nating i-apply sa panahon natin ngayon. Pero, yung Malakay chapter 3 verse 10, yung tithing o yung pagbibigay ng ikasampung bahagi ng iyong income, hindi na po ito requirement sa atin ngayon. Okay? Ulitin ko po. Tithing is not a requirement for us today sa ating mga Kristiyano. Maraming kadahilanan, no? Unang-una kasi si Jesus Christ yung nag-fulfill si Jesus Christ yung tithe of God, no? Siya yung binigay ng Diyos sa atin. Yung tithing po kasi, it's part of the Old Covenant at ito po ay applicable lamang sa mga Israelita na nagta-tithe sila sa templo, no? Normally yung food yung itinatithe nila doon sa templo. Now, pero yung principle po nito applicable pa rin sa panahon natin ngayon. Hindi na po tithing yung requirement. Hindi po yung not necessarily ikasampung bahagi ng ating kinikita. Now, yung tinuturo ko po ay sacrificial giving. Ano po ibig sabihin ng sacrificial giving? Hindi porke hindi na requirement yung tithing, ikasampung bahagi, magbibigay ka na lang ng 1%. No? Para na lang, alam niyo po pag 1% ang binigay mo, parang trinato mo si Lord na pulube, no? Nang lilimos sa atin. Hindi po ganoon. Pag nagbibigay tayo sa Panginoon, dapat yung binibigay natin, expression of our love for God. Kung binigyan mo si Lord ng piso sa 100 pesos mo, no? Piso lang. Expression ba yun ng love for God? Para mong sinabi kay Lord, ganito yung yung value mo sa akin, no? Parang alam niyo, parang trinato mo si Lord na pulube. Now, pag nagbibigay po tayo, dapat may kurot sa puso. Para malaman mo talaga na generous giving yun, na talagang iniinda mo, no? Lord, this is something valuable for me. May kurot sa puso, mahalaga sa akin to, kaya binibigay ko sa inyo because I love you. Yung asawa nga natin, di ba, hindi man natin bibigyan ng barya-barya lang na regalo na parang walang kwenta sa atin eh. Yung okay lang mawala. Pag nagbigay tayo because we love our spouse, pag nagbigay tayo something na may kurot sa puso na talagang ibibigay mo with sacrificial giving. Kaya po, yung tithing, though it's not a requirement for us today, pinapractice po natin sacrificial giving. Yung talagang, yung more than tithes, so to speak, no? Paano naman yung tithing? Hindi na siya requirement ngayon, pero pwede ba siyang i-practice? Yes. So, kaya nilagay ko dito, but it can be our personal commitment. Wala namang masama sa pagta-tithes eh. So, it can be your personal commitment. Pwede mo sabihin, Lord, I will give my tithes. Every kinsenas katapusan or every time na kumikita ako sa negosyo ko, I will give my tithes as my expression of love for you. So, pwede siyang personal commitment, pero again, hindi po siya requirement sa lahat ng mga Kristiyano, no? Number 2 po, tithing can be a starting point of giving.
Kung confused ka, hindi mo alam kung magkano ibibigay mo sa Panginoon, start by giving your 10%. No? And number 3 po, tithing can be a means of receiving God's blessings. So kung practice mo na yung tithing, so faithful tither ka, it's a good practice. No? Hindi siya requirement na parang nasa Old Testament na kailangan mong i-practice yon. Pero kung ipapractice mo yon, which I recommend, pwede namang gawin. Kami ng family ko, though I believe hindi requirement yon tithing, nagta-tithes pa rin kami. And we also have benevolent fund, meron kami pang tulong sa kapwa, etc. Meron kami mga ganong budget. Now, hindi siya requirement, pero it can be a starting point of giving, and it can also be a means of receiving God's blessings. Itong Malakay 3:10 po, yung principle po dito ng tithing, kung ipapractice mo siya ngayon, no? Meron po ritong promise din. May principle dito na yung Lord ang bahalang mag-bless sa'yo. Sabi dito, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga 10 bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So, when you tithe or when you practice sacrificial giving, meron pala yung karugtong na pagpapala mula sa Diyos. Kasi kung nakikita ka ng Diyos na, itong tao na to, mahal ako ng tao na to. Kaya pag nagbibigay with sacrifice, may sakripisyo talaga for the advancement of the gospel, for the advancement of the kingdom of God. Talagang mahal ako ng tao nito. Sabi ng Diyos, bubuksan ko yung bintana ng langit at ibubuhos ko yung masaganang pagpapala sa taong ito. Tingnan niyo po sa verse 11. Sabi po dito sa verse 11, hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang inyong mga ubasan. So yung source of income mo, yung source of wealth mo, hindi hahayaan ng Diyos na sasalantain, no? At talagang ibe-bless ka pa ng Panginoon. As a general principle, no? Ganito yung pagpapala na gagawin ng Diyos. So, tithing can be a means of receiving God's blessings kung ipapractice mo siya. Kung ayaw mo naman i-practice yung tithing, that's fine, no? But I suggest, or I recommend, or, yung tinuturo ng Biblia, sacrificial giving. Yung pagbibigay ng may sakripisyo. Dahil mahal mo si Lord, Lord, ito ibibigay ko. Now, yung tithing, or sacrificial giving, let's say you give 20% or 15% or 9%, nasa sayo, no? Let's say binigay mo yon. Yung natira sa'yo, hindi ibig sabihin hindi na sa Diyos yon. Sa Diyos pa rin yon. At dapat mo rin gamitin yung natira sa'yo in such a way na malulugod ang Diyos. Okay po? Kapag pinambayad mo ng tuition fee, nalulugod si Lord doon. That's good. Pinambili mo ng groceries nyo, that's good, nalulugod si Lord doon. Pinambayad mo ng electricity, water bills, internet bills, nalulugod si Lord doon. Pero pag yung iba, ginamit mo na sa sabong, ginamit mo sa sugal, sa bisyo, alak dito, alak doon, sigarilyo, at casino, kung ano-anong mga pinagamitan mo, hindi nalulugod si Lord doon. At wag mong isipin na porke nagbigay ka na ng tithes mo or sacrificial giving mo, yung natira sa'yo, bahala ka na however you want to spend it. Hindi po ganon. Kailangan gamitin mo pa rin siya in such a way na nalulugod ang Diyos sa atin. So kapag ganun po yung practice natin, mas lalo pa tayong pagkakatiwalaan ng Diyos ng mas marami pa. So tithing can be, or sacrificial giving can be a means of receiving God's blessings. No? Kailangan parte diyan yung magiging good steward tayo sa pagpapala ng Panginoon. At hayaan natin ng Diyos na buksan niya yung durungawan ng langit at ibuhos niya sa atin ang kanyang pagpapala. No? It's God's prerogative kung paano niya gagawin yon. Now, ano po yung application natin sa mga katotohanan ito? Number 1, practice sacrificial giving not as a requirement but because we love God. I-practice po natin yan, sacrificial giving. Huwag po tayong magbigay sa Diyos o huwag tayong tumulong sa kapwa natin o huwag tayong practice ng generous giving na walang kurot sa puso. Yung pag sinabi natin generous giving, talagang ramdam mo, mahalaga sa yung ibibigay mo para to kay Lord, kaya may value yung ibibigay mo. Hindi na po tayo
yung under the law, no? Yung old covenant na kailangan mong mag-tithes. Kasi kung under the law tayo, pa-practice mo yung tithings, alam niyo po, napakadami pang ipapractice bukod sa tithings. Minsan kasi napaka-selective lang natin, no? Oy, tithings, maganda yan, convenience yan, sige, apply natin. Gawin nating applicable sa atin ngayon. As a requirement ngayon. Pag ginawa mong requirement yan, ang dami mo pang gagawing requirements. Kasi hindi tayo pwedeng maging selective sa Bible, eh. Pero pag nakita mo na this is part of the old covenant, na hindi na kinukontinue sa ating mga Kristiyano, sa halip ang tinutuloy natin yung principle behind this passage, no? So yung principle ng tithing, tinutuloy natin yan. So sa atin ngayon, sacrificial giving na yan. So tuloy-tuloy po yan. Hindi na po requirement, pero dahil mahal natin si Lord, no? Lord, I will practice tithings, I will practice sacrificial giving because I love you. Kaya pag nagbigay ako, may kurot sa puso. Kaya pag nagbigay ako, something valuable, something mahalaga sa akin. So number 2, use tithe as a starting point of giving. Kung hindi ka pa bago kang Kristiyano, hindi mo alam kung magkano ibibigay mo, simulan mo na sa tithe. No? Kung confused ka, no? Sige, simulan mo. Practice mo yung 10%. Wala namang masama kung nagbibigay ka ng 10%. Pero hindi po natin to dapat ginagawa legalistically or ginagawa natin para lang masabi natin, nagagawa ko yung requirement ng Diyos. Hindi po ganon. Number 3 po, give generously and let God bless your source of income. Pwede po nating i-apply itong principle na to, itong Malakay 3:10 sa atin ngayon, by giving generously. At sabi po rito, if I will not open the windows of heaven, bubuksan niya yung duro nga ng langit at ibubuhos niya sa atin yung kanyang masaganang pagpapala. At yung kasunod po nito, I will rebuke the devourer, sa Tagalog po, hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang inyong mga ubasan. Yung source of income mo, sa principle na pwede nating apply dito, yung source of income mo, lalo pang pagyayabungin ng Diyos. Lalo pang pasasaganain ng Diyos. Alam niyo po, simple lang po yung principle ko rito, eh. Kapag ikaw generous ka na tao, yung mapagbigay ka na tao, pag tiningnan ka ng Diyos, hindi papayag na yung Diyos na mas generous ka sa Kanya. Kasi siya yung pinaka-generous sa lahat, eh. And God will always be more generous than anyone else, no? Laging mas generous ang Diyos sa'yo. Kaya kapag naging generous ka, mas magiging generous ang Diyos sa'yo, no? Mas papakitaan kanya ng generosity. Now, para po sa ating discussion, why should we practice sacrificial giving as our expression of love for God? Bakit nga ba maganda na i-practice natin yung sacrificial giving? Or tithing. Pwede mo naman siya i-practice personally, no? But not as a requirement na pang lahat ng mga Kristiyano. Minsan kasi ginagamit tong Malakay 3:10 na pang guilt trip, eh. Na, mag-tithe kayo, magbigay kayo ng 10% nyo. Pag di ka nagbigay ng 10%, ninanakawan nyo yung Diyos, no? Ako dati sinasabi ko yun. Pero hindi na ngayon kasi nakikita ko siya na principle na hindi not exactly 10% yung ibibigay mo kundi sacrificial giving. So, why should we practice sacrificial giving as our expression of love for God? Talakayin po natin yan sa ating mga discussion groups. And by the way, no, itong devotion na to, wag natin itong gamitin na hindi pala requirement yung tithe, hindi na magta-tithe, no? 2% na lang, 1% na lang. Hindi po. Actually, mas daigin pa natin yung Old Testament, no? Mas daigin pa natin yung requirement sa Old Testament. Kasi iba na yung sa time natin ngayon, eh. We are driven by grace. Kaya dapat mas giver tayo kesa sa Old Testament. So, yan, discuss po natin to sa mga discussion group at para naman po sa ating panalangin. Lord, I acknowledge that you are the owner of everything. You have been generous to me, and it is just right to give sacrificially and generously as a proper response for your love for me. Lord, I pray that you will enable me to give more as I receive more from you. Please open the windows of heaven and pour out your blessings upon me. I also pray that you will open the windows of my heart
so that I may become a blessing to my church and the advancement of the gospel. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Now, ito po ay, meron po tayong initial reading about tithing. Gotquestions.org kung gusto niyo po ng, may basahin patungkol sa tithing, pwede niyo pong basahin ito. Gusto ko lang po magpasalamat sa bawat isa na sumusuporta dito sa ating channel. Malaking tulong po sa pagproduce ng ating mga devotions. So maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Isa lamang pong paalala, no, para ma-avoid natin yung mga scammer. Ako po personally, I will never ask any of you for support. No, pag may humingi sa inyo ng support, tapos merong picture ko, it's definitely not me. Kung may natutunan po kayo sa devotion natin na ito, ipaalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please do not forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.